Pero syempre, ang tinitingnan nila dahil kayo nga ay maganda ang naitulong dito sa mga riders at marami pa rin kayong followers. Pero tinitingnan nila na ito ba si Colonel Busita? Ano ba talaga ito? Ito ba ay anti-Duterte, pro-Duterte, anti-BBM, pro-BBM o ito ba ay dilawan? Ano? So, tinitingnan kasi nila dahil we cannot blame them dahil karamihan siguro ang tingin dahil second nominee kayo ng One Rider, you are just like Representative Gutierrez. Ganito yan, Brother Oli, ano? Apo. Iko-connect ko lang, no? Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyo, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi din sa inyo. Ngayon special po ang ating gabi dahil meron tayong bisita na talaga namang napakasikat nito at meron din siyang sariling vlog. Kaya nga naman talaga siya ay, ako sa aking paniwala, siya talaga ang naging nagpanalo sa One Rider. Hindi ko alam kung number 1, number 2. Pero ito po, hindi na natin kailangan introduce masyado dahil kilalang kilala naman. Welcome po, Colonel Busita. Magandang Coach Oli, maraming salamat sa iyo. Katulad din ng pagbati mo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan worldwide. Thank you, by the way, thank you. Maraming salamat din, Colonel Busita, dahil ako'y napaunlakan nyo na sa interview na ito dahil alam ko maraming gustong kumuha ng interview nyo. Isa tayo sa napili, no? Pero ako'y natutuwa dahil tayo po'y magtatanong ng derechahan. Ito, no, holds barred po ito. Banatan po ito. So talagang itatanong natin kay Colonel Busita yung talagang alam ko na agam-agam ng mga tapatin na natin. Kasi tayo ay sa kampo ng mga Duterte at nakikita ko yung mga comments. No? So dediretsuhin po natin dito ng katanungan si Colonel Busita. Ngayon, sa mga manunood ng vlog na ito, ilagay nyo lang po yung mga tanong nyo at maybe kung tayo ay mapagbibigyan ulit ni Colonel Busita, baka magkaroon po tayo ng part 2. Yes. Colonel. So sige, simulan ko na. Ito. Unang tanong po. Diretsahan na po tayo. Wala nang panghimagas pa. Dahil number 1 po, number 1 or number 2 ang One Rider sa party list? Tama Brother Oli, ang One Rider party list sa overall number 2. Pero sa kabago, number 1. Naputol po. Sa number 2 overall, sa number 1 saan po? Sa overall, number 2. Opo. Sa bago na party list, number 1. Ayun. Okay, sa bago na party list. Pero nung nakaraang eleksyon, talagang napakataas ng At ako'y naniniwala, kung wala si Colonel Busita ron, hindi mananalo yung One Rider party list. Or kung manalo man yun, medyo malayo. Kasi ito yung ang nagdala talaga doon, Colonel, alam ko kayo yun dahil ang sakop po ng inyong crowd ay yung mga riders. At maraming natulungan. Isa po ako natulungan na rider ni Colonel Busita. Ngayon, ang tanong ko rito, nakilala po ang One Rider. Kayo po ay second nominee ng One Rider. Yes, Brother Oli. At nabanggit mo din lamang yung tanong na yan. May mga kapatid tayong riders na nagagalit. Apo. Bakit ako daw second nominee? Ang ini-expect nila, ako ang first nominee at ang One Rider sa akin. Ito naman, may records yan na pag may nagtatanong, Brother Oli, sinasabi ko, second nominee ako. But, during the campaign period, hindi naman siguro tama na isigaw ko na second nominee ako. Na parang inuobliga ko ang mga riders na lakihan ng boto para makaupo ako. But honestly, pag may nagtatanong, sinasabi ko second nominee ako. At kung maalala mo, ito naman, walang kasinungalingan. Noong nangangampanya kami, sinasabi ko, Brother Oli, na ito yung mga problema. Kung may tiwala kayo, suportahan ninyo. At kung may pagdududa, humanap ng iba. Yan talaga sinasabi ko Dahil sabi ko nga, ang paglilingkod, hindi mo naman dapat ipilit yan Naiintindihan ko yung Colonel Busita. Yung both camps, naiintindihan ko. Yung part nyo na hindi nyo pwedeng sabing second nominee ka, parang pinapataas nyo boto. Yes. Pero yung sa kabilaan naman, naiintindihan ko sila bilang parang ako, natulungan nyo as a rider. Siyempre, gusto ko ikaw ang first nominee.
Yes, Kasi ikaw ang nakatulong sa rider eh. Parang gano'n. Yes. So both camps siguro meron lang yung misunderstanding, no? Pero ito yung follow-up question dito, ito yung matindi. Tama po ba na i-assume natin na ang One Rider party list ay anti-Duterte kasi itong ginagawa ng iyong first nominee na si Representative Gutierrez talagang umatake sa Duterte. Alam mo Brother Olin, doon muna tayo sa trabaho. No? Aba. Siya bilang lawyer, bilang kongresista, para sa akin ay maaring sa iba ay mali. Pero personal comment ko lang, nagtatrabaho yung tao na dahil nga dito sa sitwasyon na may dalawang, sabihin na natin may banggaan, no? Ay nagkakaroon ng ganong interpretasyon. Pero kung babalikan mo yung nagkaroon siya ng interpellation kay former President Duterte, alam mo, na-appreciate ni Atty. Panelo yon na sabi niya to na bilang respeto sa former president, hindi siya paparahin kung gustong magsalita. Sige lang. Ipinakita niya yung respeto. At hindi ko naman ma-blame Brother Oli yung mga tinatawag nating Duterte loyalist na magagalit. Kasi mainit na yung sitwasyon eh. Kaya alam mo, Brother Oli, pag ikaw ay supporter ng isang party at mainit ang tension, mataas na. Sometimes parang hindi mo na naiisip kung tama o mali. Basta ganun tayo eh. Pilipino tayo. But aside from that, hindi ako pwedeng magsalita on behalf of my first nominee patungkol dyan. Kasi yung ginagawa niya, position niya yun yung kanyang pananaw. But hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Oh, ang ano dito, Colonel Busita, hindi yung issue sa kanya is naman na yun eh. Black and white na yun, alam na ng taong bayan na doon siya sa kabilang kampo. Pero syempre, ang tinitingnan nila dahil kayo nga ay magandang naitulong dito sa mga riders at marami pa rin kayong followers. Pero tinitingnan nila na ito ba si Colonel Busita? Ano ba talaga ito? Ito ba ay anti-Duterte, pro-Duterte, anti-BBM, pro-BBM o ito ba ay dilawan? So, tinitingnan kasi nila dahil, we cannot blame them dahil karamihan siguro ang tingin, dahil second nominee kayo ng One Rider, you are just like Representative Gutierrez. Ganito yan, Brother Oli, Apo. Iko-connect ko lang, bilang anak mahirap na talagang magsasaka yung parents ko mata lang ang walang putik. At ako naman, hindi ko ikinakahiya. Lumaki ako sa bahay kubo. At pinalaki kami ng aming parents na may prinsipyo. Simula nung naging military ako way back 1988 hanggang sa nag-PNP, pag chinek mo ang assignments ko, may tinatawag kasi sa PNP na juicy position Yung parang yung bang ibinibigay na assignment sa piling-pili, may tinatawag pa kami diyang anak ng Diyos. Pag maganda assignment mo, sabi anak ng Diyos. At hanggang ngayong naging kongresista ko, naging ugali ko, Brother Oli, na wala akong pakialam sa'yo kung ano ang alam kong tama, doon ako. Hindi ko ugali yung sa pakiramdam ko nga sa sarili ko. Pagkakilala ko sa sarili ko, hindi ako politiko. Kasi pag sinabi mo politiko, masyadong yung kahit mali, sumasakay. Alam mo yun? Ako, hanggang ngayon, ang estilo ko, kung ano ang tama, doon ako Ayaw ko kasi, Brother Oli, na pag tinanong mo ko, nagkakabulol-bulol ako dahil mahirap i-depensa kasi yung mali. So ako, hindi mo ko kahit i-background check mo ko, tanungin mo ko ng kaliwat kanan o ano man ang gusto mo, hindi mo ako makikita na may kulay. Ibig sabihin may kulay, pumapanig sa kaliwa, sa kanan o kung sino ang malakas. Hindi ko ugali yan na kung saan malakas, doon pumapanig. Kaya talagang ako may prinsipyo na hindi ako mahilig sumakay, hindi ako mahilig luminya kung saan malakas. At hindi talaga ugali ko ang mamulitika. Hindi talaga. Talagang totohanan yan. At kaya kong tumingin sa taong bayan ng mata sa mata na talagang kaya kong panindigan yan na hindi ako politikong tao. Ito bang inyong inyong pagtakbo ay kasali ba kayo sa partido? Independent kayo? Independent. Independent Ibig sabihin independent Brother Oli, iba ang setup ng party list ngayon. May pinagong palisiya ang COMELEC. Before, pag ikaw ay sabihin nating minalas,
Maybe after 1 year, pwede kang bumalik, gagawan lang ng resolution, isisingit ka, makakaupo ka ulit. Ngayon, iba, 10 ang nominee, hindi pwedeng dahil gusto ni Colonel Busita bumalik halimbawa, hindi pwede sa palisiyan ng COMELEC. Ibig sabihin, tumatakbo ang senador, independent, sabihin na natin, war scenario, minalas, parang boxing ka eh. Huwag mo sabihing magaling ka, pag na-knockout ka, malas mo, knockout ka. Pagka nalaglag ako bilang kandidatong senador, definitely, wala akong partidong babalikan. Wala talaga. Zero. So, sa madaling salita, talagang kayo ay trabaho lang, no? Walang kulay. Ika nga, gaya ng sabi ninyo. Walang kulay. Walang kulay. Ngayon, ang tanong ko naman dito, patungkol sa ay, ang One Rider Party List ba? Paano pagboto niyan? Kasi dalawang seat kayo, no? So, pumirma ba ang One Rider Party List sa impeachment ni VP Sara? Nawala yung sound mo, Brother Oli. Okay. Yes. Ulitin ko, no? Medyo may Okay. Yung ano po ba, yung inyong yung inyong party list, so 2 seat yan. Yan ba ibig sabihin na meron kayong parang dalawang nakaupong congressman? Yes. Diba? So, ang One Rider Party List po ba ay pumirma doon sa impeachment ni VP Sara? Hindi One Rider Party List. Si Congressman Rhodes Gutierrez. Pumirma. Na representative ng One Rider Party List. Pumirma. Yes. Ibig sabihin, kaya kinaklarify kita, Brother Oli, ang pumirma ay One Rider Party List. Ang pumirma, isang representative ng One Rider Party List. At, Brother Oli, paglilinaw sa'yo, Opo. simula nung ako yung maging sundalo at maging pulis, ako talaga may sariling paninindigan eh. Bagamat kami magkasama sa partido, simula, nag-uusap kami, pero never na didiktahan niya ako, never na didiktahan ko siya. Ganon ang aming setup. So sa madaling salita, may isang independent at may sariling utak. Siguro, ganun sa pananaw ng iba. Basta ako, kung anong alam ko tama, Brother Oli, doon ako. Hindi, kasi, ang masigit kong pinapalagan, taong bayan eh. Hindi naman yung, with respect to One Rider Party List, hindi naman One Rider Party List nag-upo sa akin eh. Taong bayan. Even Congressman Rhodes Gutierrez, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Hindi yung partido. Actually, kaya, loyalty ko sa taong bayan. At gusto ko, kaya kong humarap kahit kanino. kung ako nga tatanungin nyo, ang nagpupo kay Representative Gutierrez, ikaw pa nga eh. Dahil kayo talagang kilala dyan sa One Rider na yan eh. Actually, hindi ako. May tiwala lang ang taong bayan, yung mga bumoto. But then, still, taong bayan pa rin. Taong bayan. Oo. Kaya, kung mapapansin mo, lagi kong dinidiinan yan eh, na dapat ang loyalty natin sa taong bayan, hindi kay Pedro, hindi kay Juan. Dahil wala naman tayo sa posisyon kung hindi tayo iniluklok ng taong bayan. Pero sundan ko yung kanina, so meron kayong dalawang upuan, dalawa kayong congressman na nakaposisyon, so ibig sabihin, si Representative Gutierrez pumirma at si Colonel Busita ay hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Tama na po. Yes. Ibig sabihin, may partido kami pero may dalawa kaming katauhan. Ayun, okay. So maganda yun at hindi pumirma. Ngayon, kung sakali naman ay kayo papala rin at mananalong senador at gumulong na nga itong patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. So, syempre magko-convict dyan or mag-declare na not guilty isang senado. Kayo po ba ipipirma o kayo ba i-convict si VP Sara or hindi? Lilinawin ko, Brother Oli, hindi ko ito tinuturing na ako'y politiko. Ibig sabihin, may isa akong salita. At pinag-uusapan pa lang ito, alam ko na ang dulo. Ibig ko sabihin, hindi ko gagawin na lalaroin ko ang taong bayan. Para maging malinaw sa'yo, Brother Oli. Di ba? Every time na madidinig mo ang Kongreso nagkakandak ng investigation, ang kabuntot yan in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kami nag-iimbestiga ay para yung nakikitang problema ay magpasa ng batas na kung saan mariresolba ang problema. At wala naman akong political affiliation para sabihin ito sa'yo. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, pagamat wala akong ebidensya, siguro naman hindi ako magkakamali. Na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Ngayon,
ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Ay hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Ay naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma, na-impeach nga si VP Sara, shortcut na natin. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Isang malaking panloloko yan na iniluklok ako tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Ay baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala eh. Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung pala rin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako? Alam mo naman, naka-record yung video na yan. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong marisolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yon. Mabuti pa lang kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi eh. Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Ako rin, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil kami naman ay patas din. Kasi sabi ko nga, pwede niyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Para kasi na-focus tayo ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Parang lahat ay mabait, lahat santo. Si Sara, VP Sara ay demonita. Ganon ang spin na lumalabas sa ano. Kaya yung tao ngayon, hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya eh. Ano ba? Saan ba ito? Diba? So doon ang anuhan niya. Tama naman po kayo. Kasi nga, kung pipirma kayo at puro si VP Sara lang, wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Ngayon, Definitely. Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, no? Sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun eh, para magsulong ng batas eh. Para sa akin pasensya kung mali ako. Hindi, para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. No? Pero dahil doon sa investigation na yun, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista eh. Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin, kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kailang i-experiment lahat eh. Nakukuha mo yung punto ko. Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang waste time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ko tanungin, kahit dyan sa anywhere, kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasangayon o peperma na hindi ko kaya panindigan. So, pero kasi ito yung tama naman yung sinabi nyo, hindi naman pwedeng imbestigahan lahat. Kaya lang, ang reality, puro si VP Sara lang ang napipiga dito. Di ba? Ngayon, may impeachment kay VP Sara. Mas marami pa nga yung iba na impeachable offense na nagagawa. Pero again, si VP Sara na naman. Ito halata naman at alam natin na ito ay may kulay politika. Sabi ko nga, kahit impeachment or kahit itong in aid of legislation, medyo na sinasabi nila, may kulay talagang politika rito. Colonel. Pag tinignan mo, ibig sabihin, yun ang sinasabi ng taong bayan. At napakahirap naman pasinungalingan. Kasi nga, pagka
pinasunungalingan ko pulso ng taong bayan, parang ang hirap naman, no? Sabihin ko na hindi ganoon. So, yun nga, kaya ang punto dito kasi, ipagpalagay nga, ipa-impeach natin. Ang tanong, na-resolve ba yung problema? Hindi naman. Hindi. Lalong, ang daming problema eh. Tapos, nagbabanggaan, nag-aaway-away. Ito nga lang pagperma-perma. Ang dami ng kongresista na hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa kanilang distrito. Di ba? O, marami nang nagagalit sa kanila. Nagtatampuan na, nag-aaway-away na. So, talagang hindi maganda ang magiging resulta nito. Kung sakali, tuloy ko na, kung kayo pala rin, anong unang yung priority ninyo na plataforma na gagawin dyan sa Senado? Alam mo, Brother Oli, mabuti na itanong mo yan. Pumasok tayo sa politika hindi para magkatitulo. Pumasok tayo sa politika dahil na-realize natin na hindi naman ako mabubuhay ng 500 years. Kapag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita. Kailangan batas. Okay? At kaya ko naman sabihin sa iyo, Brother Oli, na isa ako sa mga masipag na kongresista. Nagtatrabaho sa labas at loob ng Kongreso. May mga, siyempre, bilang bagong kongresista, ang pinaka higher level lang na makaya natin dyan, member ng committee. Member ako ng iba't ibang committee, may mga naipasang batas na may partisipasyon tayo at may mga batas na nakikita nating hindi tama para sa taong bayan, may mga naharang tayong batas. So, nagawa natin yon. Pero yung panukala nating batas na magpoprotekta sa mga motorista, yung Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan pag mali ang huli sa'yo at nag-contest ka, magkakaroon ng compensation at paparusahan yung police o enforcer. Hanggang ano lang natapos hanggang committee level lang. Tapos yung motorcycle for hire, 5 months na sa Senado. Isa ako sa mga author dyan. Mukhang hopeless to. And all the rest na panukala nating batas, nakabinbin pa rin sa committee. Ibig sabihin, nakikita ko na kahit mag-stay pa ako ng 3 years sa Kongreso, mauulit at mauulit ang mangyayari. Baka sasabihin ninyo, inutil ka naman, wala kang ginawa. Bakit ko hihintayin yon? Now, maliban dyan, Brother Oli, ang dami kong nakitang problema ng ating bansa na dalawa lang ang kailangan posisyon at dedikasyon. So, ang dami nga. At kaya, sabi ko nga, ang isa pang problema ng mga motorista, maliban doon sa mga nabanggit ko sa iyo, ilang libo na ang motorista na na-revoke ang lisensya. Dahil doon sa implementing rules and regulations na pinatutupad ng LTO, na yung demerit system. May problema doon kasi walang yung ini-implement nila, hindi naman inutos ng batas Ngayon, bakit gusto rin natin bigyan ng atensyon yan kung maluklok tayo sa Senado? Imagine, Brother Oli, bawat violation mo, pag mumultahin ka ng LTO, lalaki ng multa. Then, pag nag-accumulate yung demerits mo, outright revocation. Samantalang, ang dami namang napatunayan natin na maraming pulis, maraming enforcers ng LTO, kahit mga opisyalis nila, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. So, ibig sabihin, hindi naman ako magsalita nito, Brother Oli, kung wala akong ebidensya Then, pag kinwestiyon ako, hindi ko kayang panindigan. May mga ebidensya tayo Ang dami ng biktima ng maling panguhuli ng mga law enforcement personnel. So, ibig sabihin, kapag na-revoke ang lisensya ng mga motorista, hindi lang naman silang pinaparusahan pati pamilya nila, pati yung mga pinagtatrabahuhan nila. Halimbawa, Brother Oli, 50 years old ka, ang kaya mo lang magmaneho. Paano ka pababalik? Ano pang saysay na ikaw ay isang tao, isang pamilyado, responsable ka naman na dahil sa kapalpakan ng ibang mga ahensya, nasasacrifice ang buhay mo at ang iyong pamilya. Kaya yan, yung isa sa mga bibigyan natin ng atensyon kung pala rin tayo at magtiwala ang taong bayan, maluklok tayo sa Senado. Marami pang problema na mga ipinatutupad ng LTO na dapat ayusin. Kaya lang, pag dinitalye ko ito sa iyo, masyadong mahabang kwento. So, sa madaling salita, Colonel, sa madaling salita, yung mga hindi na aksyonan na dapat yung pinasasabatas dito sa sa lower house, hindi na naasikaso ng Senado, ay itutuloy ninyo. Yes, definitely. Number 1 yun. Number 2, Brother Oli, madalas nating madinig yung food security, di ba? Pasensya kung mali ako. Kapag pinag-usapan ng food security, ang tingin ko parang binobola lang yung ating mga babayan
You know why? Ako bilang retired police, napakahalaga, Brother Oli, ng structure. Ano yung punto ko? Sa kasalukuyan, ang Department of Agriculture hanggang regional level lang. Bakit? Yung provincial agriculture, ang boss noon, governor. Ang municipal agriculture officer, ang boss noon, mayor. Paano naman maipapatupad ng maayos yung magagandang programa ng Department of Agriculture kung iba-iba ang boss? Hindi ko sinasabing irresponsible ang mga governors, hindi ko sinasabing irresponsible ang mga mayors. Pero Brother Uli, kung ikaw ang nasa Department of Agriculture, paano mo i-direct ang provincial agriculture officer, ang municipal agriculture officer? Hindi naman ikaw ang boss. May kanya-kanyang boss yun eh. So anong resulta? Yung programa ng pamahalaan hindi makarating ng maayos sa mga magsasaka. O ngayon, ang daming idle, ang daming nakatiwangwang na lupa. Ay samantalang, alam mo, ang parents ko, mga kapatid ko, magsasaka. Mahal ang labor, mahal ang seeds, mahal ang fertilizers, harvest, mahal din ang labor. So pag ikaw ay maliit na magsasaka, ang laki ng kapital, pag mamalasin ka, pati yung kapital mo na disgrasya pa, ay inutang mo lang yon. Kaya ang mga farmers, walang lakas ng loob. Ay, ito pa, may nakausap akong mayor. Nagbigay ang Department of Agriculture ng tractor sa kanila. Eh dahil nga sa hindi magandang sistema, yung lupa nila puro bato. Anong ginagamit daw nila doon sa traktora? Pag may tumirik na sasakyan, pinanghihila na lamang. Ay milyones ang presyo niyan. Meron pa akong informasyon na nabalitaan. Ito ay medyo malaki ang kanyang palayan. Nasa 100 hectares. Siyempre, may corruption dyan eh. Nakakakuha siya ng malaking bilang ng seeds, sacks of seeds, and fertilizers. Ay sumusobra, nagbebenta pa. Pero pag ikaw ay maliit na magsasaka, hindi mo ma-avail yung dapat na makarating sa'yo. Anong resulta? Mababa ang production natin sa agrikultura. Kaya, paumanin kung mali ako, pero base sa aking analysis, sa kasalukuyang komposisyon ng Department of Agriculture, ay imposible na mapapababa ang bilihin sa palengke sapagkat hindi mapapataas ang production sa agrikultura. Yan yung isa sa mga gusto nating tingnan, itong usaping agriculture. Ano pa? Sa health. Ang dami. Pero bago mapasok ko lang to, no, bago tayo mapunta diyan kasi sabi niyo yung family niyo ay magsasaka. Eh posible ba ito talagang pangako nitong ng ating presidente na ang bigas ay pwedeng pumalo ng 20 pesos? Alam mo, Brother Oli, naniniwala ako sa kanya kung maayos ang Department of Agriculture. Magiging sustainable. Ano yan? Import o local? Siyempre, pagtaas ng production, bababa ang presyo. Oh. May possibility. May possibility. Pero dapat maayos muna yung structure ng Department of Agriculture hanggang municipal level para maganda yung maibababa yung mga programa sa laylayan. Kasi pag naibaba ng maayos yan, produktibo ang mga magsasaka at hindi magiging nakatiwangwang yung ating mga lupain. Lalaki ang production eh. Siyempre, ang kapalit niyan, bababa ang presyo. Bakit hindi bumababa? Kung structure, imposible na bababa ang presyo sa palengke. So, ibig sabihin, very, very possible, kaya lang hindi bumababa until now dahil yung linya may problema. Definitely. Hindi maayos. I mean, ito nga yung sinasabi yung food security, ito ay kasama doon yung sa pagbaba ng mga presyo. Nang hindi lang bigas, lahat ng mga nasa palengke. Pabor ba kayo doon sa nag-i-import tayo para bumaba ang presyo? Alam mo, Brother Oli, hindi naman ako ekonomista. Sa sitwasyon na puro importation, hindi mapababa ang presyo. Hindi kaya yan. Hindi kaya. So, dapat local produce talaga? Local. At kung papansinin mo, Brother Oli, ang dami nating lupa, nakatiwangwang lang, sayang eh. Alam mo, pumupunta ka rin naman sa ibang bansa, nakakaingit. Kung titingnan nga yung ating lupain, kaingit-ingit eh, no? Kahit sa likod mo lang, magtanim ka ng sibuyas at kamatis, okay na eh. Sa ibang bansa pa, may ganyan. Wala. Talagang sobrang nakakalungkot na nasasayang ang ating asset sa agrikultura. Kanina nababanggit nyo yung patungkol dito sa health. So ano naman magandang gawin dito? Dahil ito, kinaiingitan ko rin to. Dahil pag sa ibang bansa ka, ang problemahin mo lang dyan, yung sakit mo. Dito sa bansa, mas pinoproblema natin. Yung gastusin kaysa dun sa sakit. Alam mo, Brother Oli. Alam mo, Brother Oli,
Yung agrikultura, may connection yan sa health eh. Bakit ka mo? Eh pagka yung sweldo ng maliit na manggagawa, ang liit-liit na nga na sweldo, ang mahal-mahal pa ng bilhin sa palengke. So anong nangyayari? Karaniwan, hindi maayos yung pagkain sa pamilya. No, hindi ko naman papangalanan kung anong produkto ito, pero kung araw-araw ba naman yung anak mo, noodles ang ulam, tapos babasagan lang ng isang itlog. O anong mangyayari sa kalusugan ng pamilya mo? So affected ang health and ang composition kasi ng health, may problema din yan eh. Anong binabasihan ko diyan? May mga humihingi ng tulong sa atin. Siyempre, mandato natin na tumulong. Nakakalungkot. Bakit ka mo? Tumutulong ka pero alam mo, bibilang lang ng ilang araw, mamamatay na rin eh. Why? Malubha ang sakit. Imagine, bata, bagong panganak pa lang, may butas na sa puso, may problema na sa internal organs. Ano pang aasahan mo doon? Magiging productive pa ba yun? Makakatapos pa ba ng pag-aaral yun? So, kung madidinig mo, marirecall mo, Brother Oli, may tinatawag na prevention is better than cure. Tama. Hindi natin maramdaman eh. So, dahil dyan sa problema na yan, nasasayang ang pera ng taong bayan. Kaya dapat yan, bigyan din ng sincerong attention itong sa health. So, ito. Babalikan natin mamaya yung inyong mga plataforma. Ngayon, balik ulit tayo sa current events. No? Itong patungkol dito naman sa blank items. Puntahan natin. Ito yung malaking iskandalo ngayon na kinaharap. At actually, dinimanda pa nga dito si Speaker dahil kamay daw. Di umano niya. Ito. At walang galawan daw dito kung hindi walang kamay si Speaker at saka to si Saldico. So, ano masasabi nyo dito sa blank items? Dito sa budget? Alam mo, Brother Oli, hindi ko kasi ugali yung magkomento sa bagay na hindi ko talaga alam. Unang-una, hindi ako member ng BICAM. Hindi ko nakita. Kaya yung balita na yan, maaring totoo, maaring hindi. Pero dahil tinatanong mo ko, isa lang ang pwede kong ibigay na opinion sa iyo dyan. Kung totoo at mapatunayan na mayroon ng blank items, dapat naman talaga imbestigahan yan. At kung may imbestigahan, dapat panagutin kung sino ang nagkasala. Hindi pwedeng ganun-ganun lamang. Pero kayo, wala kayong nakitang... kasi di ba may mga kopya kayo at dinidiscuss ito ng mga congressman at ng Senado bago pa nga ito pumasok sa BICAM. Wala kayong nakita na blanco? Sa parte ko, wala akong nakita na dito sa na to, pinag-uusapan na to. Yan, kasi ito ngayon at ako isang ngayon, kaya nga nabanggit ko dito na kaya lang ang problema dito may demanda at tama, dapat may managot dito, kaya lang tatagal. Yun ang magiging problema natin. Isa pang problema natin yan, yung hustisya, dahil for the meantime, kung illegal man yung pagkakaano ng budget na yan, magagamit na, pumasok na eh. Kung hindi naman, maganda rin madesisyonan para malaman din ng taong bayan yung katotohanan kung totoo o hindi, di ba? At dapat naman talaga yon. Dapat naman talaga yun. At saka, wala naman ako nakikitang mali doon sa aksyon na ginawa ng ilang mga concerned official sapagkat pag sinabi mo namang nag-file ng demanda ay hindi naman ibig sabihin guilty na at may due process naman eh. Kaya so far, habang hindi pa nakikita at naimbestigahan, ako'y naniniwala na dapat naman talaga na maimbestigahan para maging malinaw at kung may makita na pagkakamali, mapanagot naman ang nagkasala. Komentaryo po dito sa binanggit ni Presidente Marcos na yung ibang kandidato daw sa Senado ay para lang pinabili ng suka. Nawala yung sound mo pero ang na-pick up ko lang yung ibang kandidato ay parang pinabili lang ng suka. Oo, sabi po yan ni Presidente Marcos. Sinabi niya yun, ibig sabihin may batayan siya. Ako naman, hindi ako makapagsalita ng ganyan kasi wala akong batayan. Sa tingin nyo, kasali ba kayo dito sa parang pinabili lang ng suka? Palagay ko naman hindi. Kung sakaling meron nga. Oo. So ngayon, painit ng painit at ang panawagan nga ni BBM ay 12-0. Kasi yun ang pinagmamalaki niya, kumpleto sila. Yung kanilang partido, kumpleto hanggang sa Senado, hanggang sa pinakababa, kumpleto sila. So 12-0, anong komentaryo nyo dyan? Dahil sa mga katulad yung independent, so ibig sabihin hindi ako kasama. Hindi ka kasama. Alam mo, kung ako ay walang tiwala sa taong bayan, kung wala akong tiwala sa taong bayan, hindi na ako tatakbo.
Taong bayan kasi, Brother Oli, ang maghuhusga eh. At ang nakakatuwa dito, parang gising na ang taong bayan, marunong na. Kung pag tiningnan mo, yung mga makakausap mo, parang gising na, no? Parang ang ramdam nila, hindi na sila magpapaloko. Kaya nagtitiwala tayo sa taong bayan. Mahirap sabihin yung 12-0 kasi pag sinabing 12-0, ibig sabihin, hindi na ang taong bayan ang maghuhusga. Taong bayan pa rin ang maghuhusga. So may tiwala kayo sa taong bayan? Sa Comelec po, meron kayong tiwala? May tiwala ako sa Comelec. Kasi kung wala naman akong tiwala sa Comelec, baka hindi na ako makatulog. Oo, kasi marami ring mga issue. But again, kahit ako wala akong patunay pa dyan, no? Pero talagang very concerned ang netizens dyan na talagang naniniwala sila na posibleng magkadayan. Kaya nga sinasabi ko dito, kung meron kayong gustong iboto, ikampanya nyo kasi ang protection mo talaga sa dayaan, it's beyond our control. Talagang kailangan mong tambakan. Exactly. Yan lang eh. Exactly. Pag dumikit yan, medyo delikado. Ayoko naman manghusga, pero syempre, yan lang eh. Yan lang ang ano. So, anong masasabi ninyo? At maraming nagsasabi po, even mga politicians, na itong 19th Congress, ang isa sa pinakamalalang kongreso na kayo naging party dyan. May mga nagsasabing ganyan. Brother Oli, may mga nagsasabing ganyan. Pero sa party ko, hindi ko may kumpara eh. Dahil first timer ako. Oo. Totoo yan. May mga nadidinig ako na ganyan. Pinaka-worst daw ngayon. Pero hindi ko masabing totoo. Kasi nga, paano ko sasabihin totoo yan? First timer ako. Yung ethical practice din po, matanong ko din. Yung halimbawa, kasi first time ito sa aking pagkakaalam na ang presidente at ang speaker ay magpinsan. Nawala ka, Brother Oli. Nawala. Ulitin ko. Patungkol dito sa House, no? Sa 19th Congress at isa dito sa sinasabi nilang issue dito na ethical practice dahil magpinsan po ngayon lang nangyari ang isang presidente at ang speaker. Kaya nagkakaroon ng kuntsabahan. Yes, para sa akin kasi para sa akin meron tinatawag na trust and confidence eh. Pag nandun yung trust and confidence mo, para sa akin, okay yon. Pero pag inabuso, doon may problema. Oo. Yun lang siguro ang mali doon kung sakali na inabuso nga. Pero kung hindi naabuso, ibig sabihin okay lang. Of course, sa batas pwede, no? Bata yung ethical, yung delikadesa. Okay ba yun sa inyong na magpinsan? Alam mo, para sa akin, respeto sa presidente, kung sino man na naging presidente, maaaring sa iba ay mali, pero hindi naman natin pwedeng questionin. Unless may nakikita tayong mali, pwede natin questionin. At yun nga, unethical kung talagang may pang-abuso sa posisyon, lalo pa nga at kung magkapamilya. Balikan natin itong binanggit mo kanina na patungkol sa One Rider. So ako talagang kahit dati pa nanonood sa inyo patungkol sa riders, no? So balikan natin itong issue ngayon ng riders. Ano stand nyo po rito? Kasi kamakailan lang talagang may nag-Superman dyan sa Marilaki. At may namatay. Ngayon hindi ba pwede nating solusyonan itong problema sa Marilaki dahil talagang linggo-linggo na may namamatay dito or na-aksidente. Brother Olin, nung ako'y nasa active service pa, may record naman yan 2019. No? Bagamat hindi ako assigned sa Rizal, nag-coordinate ako sa Provincial Director ng PNP sa Rizal. Nag-coordinate din ako sa LTO and LGU. Ilang sunod-sunod na weekends, nagkaroon kami ng joint operation. Madali lang naman ang solusyon dyan Ano lang, police visibility. Alam mo, I think, sasang-ayon ka sa akin. Kung ikaw ay maangas na rider, ang bilis-bilis mo, biglang nakita mo, may expedient LTO doon sa bago pumasok ng kalbada, siguro yung angas mo, mawawala. So, ganun lang naman yun At yan ay napatunayan na natin noong 2019. Ang problema lang, hindi maalis sa ating mga Pilipino yung lingas kugon. After noon, napabayaan na, pag may namatay, andyan na naman. Andyan yung kanya-kanyang EPAL. May mga unity ride pa. Ano ba naman magagawang epekto ng unity ride? So, isa lang ang solusyon dyan, Brother Oli. Enforcement, visibility lang. Hindi mo kailangang makipaghabulan. Kasi talagang ang mga motorista, pag walang nakikitang enforcer or police, yung angas nila, hindi nila mapigilan.
Yan ay base sa experience at yan na may totoo at walang kontra siguro dyan. Visibility lang. Why? Kung dito bago pumasok ng Kolbada, may LTO or HPG, hindi ka talaga, Brother Oli, yung angas mo, halimbawa, hindi mo magagawa. Then, meron kang elements or personnel doon sa bandang dulo. Itatawag mo lang sa radyo yun eh. Oh. So, walang matigas na motorista sa disiplinadong police o enforcer. Ang dali ng solusyon dyan. Ang problema lang talaga dyan, lingas kugon ang mga kinauukulan. Hopefully, dahil nag-viral yan, baka ngayon, magtatrabaho na uli sila ng maayos. Ako ay diyan agree ako totally sa inyo kasi alam ko yan na ningas kugon kailangan talaga diyan ng police visibility. Ang problema tama 'yun, minsan andyan, minsan wala. So pag wala may patay. Pag may namatay meron na naman police diyan, hindi na magkaayos-ayos diyan. Pero hindi ko rin masisi yung ibang police. Minsan pati motorista matigas din ang ulo eh. Alam mo, Brother Oli. Brother Oli, alam mo, pasensya, maaring magkaiba tayo ng pananaw dyan. Walang matigas na motorista sa disiplinadong police o enforcer. Pero kung police ka, enforcer ka, wala ka rin disiplina, may problema talaga. Oo. Isa dyan sa nagiging problema ng mga siguro traffic enforcer or police, no? Yung experience ko itong checkpoint. Pag ako nakasasakyan, naka 4 wheels, walang checkpoint. Pag ako naka big bike, wala. Dinadaanan ko lang yung checkpoint. Pero pag talaga, pag kami checkpoint, gusto ko mapabilis at ako'y malilate, hindi ako nag-motor. Kasi pag maliit ang dala kong motor, checkpoint yun. Oo. Sa akin parang pero ano bang solusyon natin dyan? Parang unfair eh. Ganito yan, Brother Oli. Nung police pa ako, napansin ko na yan. No? At honestly, hindi ko naman ginagawa yan nung police pa ako. At nung naging congressman tayo, every time na may nakakaharap akong general, binabanggit ko na yan. Yes sir ng yes sir. Kaya kung maalala mo, nadaanan ko yung sa May Cavite, sinita ko sila. And after that incident, noong masita ko sila, naglabas ng memorandum ang PNP na dapat daw i-observe yung proper conduct of checkpoints. Ang problema, napakasimpleng memo, hindi may patupad. But in fairness ng PNP, hindi na katulad dati. May mga ganong checkpoint pa rin, pero hindi naman rampant. At ang pangontra lang dyan, Brother Oli, kapag may nakita ang motorista, itong mga riders na ganyan pa rin ang estilo ng checkpoint, simple video lang and picture. Ipadala sa akin kasi may mga nasibak ng chief of police dahil may nagpadala sa akin ng picture nitong checkpoint. Mayroon ding video. Dinedirekta ko yan sa regional director at hindi naman nila binabaliwala yan. Sinisibak ang chief of police. But now, meron tayong election period. Hindi na nila magawa ngayon yung kanilang maling ginagawa dati. Nagsisita na sila ngayon ng mga 4 wheels at iba pa mga sasakyan. At hopefully, pag natapos ang eleksyon, sana tuloy-tuloy na yan.